Alright mga kaibigan, this is the update for the event kahapon ng paglilinis po ng Dangwa. So for the update for today, ayan, araw ng Martes, ayan, nakita niyo po sobrang linis na po dito sa area na to. Ayan, wala na kayong makikita mga luna na nakalagay. Yung mga luna kahapon, both sides na nakita nyo, na doon sa kabaan na to. So kasi pag diretso mo yan sa labas na yan, di masalang na po yan ng daan yan. So ngayon mga kaibigan, wala na po kayong makikitang nagtitinda ho rito, sa nakasarado na ho lahat. At ayun, may mga media ho rito na nagko-coverage sa area na to. So ayun mga kaibigan, ina-update lang natin, pinapakita ko sa inyo. Yung kahapon kasi, napanood nyo sa video, panoorin nyo pong mabuti, na matagal na pala sila ditong pinagbigyan earlier that time. Sinabihan na sila, pero yun nga, hindi yata nila, I don't know kung nagkakaintindihan ba o nagkaroon ng misunderstanding. Kasi yun nga, ang sabi nga kahapon lilinisin lang to ang sa may naka yellow lane, yun yellow line, yan yung pagkakaalam nila. But sa hawkers naman kahapon talagang pati po tong looban ng kanilang mga istante o mga pwesto talagang kinuha po yung kanilang mga paninda. So sa ngayon sobrang linis na ho rito sa area na to. So sinarado na rin ho dyan. I don't know kung sino ang nandyan. May nakapark ata dyan at sakyan. I don't know kung sa local government dyan, pero sinarado na ho po itong side na to kasi meron po construction na ginagawa ho rito. So maybe sa Maynila siguro to. So dito sa area na to, sa side na to, may mga nagtitinda pa rin, pero I don't know kung anong sistema ho rito sa kabila na to, kasi ito po yung Manila Flower Center. So siguro okay na yan sa may mga yellow line. Pero kahapon kasi ito talaga, akata ko man din, nagulat din kahapon. Siyempre sa totosin lang, malaking puhunan din talaga yung mga nawala kahapon na na-confiscate na mga flowers. So actually may gumagawa pa din dito. Ayan. Panaka-naka na lang. So ayan na sitwasyon dito. Wala na po yung kahapon, inasitilin po dito yung mga nasa bubong. So hanggang sa dulo natanggal na ho. So nakaupo lang po rito yung mga tao. Ayan, papakita ko sa inyo. Nakaupo lang po yung mga tao rito. I don't know, naghihintay siguro, baka may go signal kung papayagan ulit silang magtinda. I don't know kung anong plano sa kanila. Wala pa talaga akong idea kung anong magiging plano. Pero sa sinabi kahapon ni Director Rafi Alejandro, yun yung direktiba na sinabi niya na linisin itong area to, kasi nga prior nga ito, dahil kalsada nga ito, nawala nga yung bangketa. Ito kasing road na to, ito yung main road, ito namang yung bangketa. So yan, sa taas niyan, yun yung bangketa. So nasa loob talaga mismo ng kanilang mga premises. So I don't know anong plan, but meron namang gumagawa pa naman dito, may nagbebenta pa naman ng mga bulaklak ho rito. So I don't know kung sa hawkers to ang nandito, pero wala pa yung hawkers, parang ibang departamento po nandito. So for the update, ayan, pinapakita ko lang yung sitwasyon dito. For the meantime, eto, ayan, eto okay lang dito. May mga bulaklak pa po dito na nakapwesto dito po sa Manila Flower Center. I think ito legit, ito sila legit kasi di naman ginalaw ng hawkers to. And then doon sa kabilang side, marami pa din mga flower shop doon. Hindi naman talaga naubos yung mga flower shop dito, pero ito lang sa area na to talaga, yung malapit sa kanto ng Dimasalang. Ito lang talaga tong nilinis. Ayan, so gusto niyo ba makita yung other side nito o itong side na to? Itong side kasi na to, ay may mga natitinda pa. Ito natitinda pa, meron pa. Ayan, so meron pa natitinda sa area na to, sa kabaan na to. So ito bawal nga rin ito sa akin, opinion ko lang, bawal ho to kasi nasa bangketa na ho sila gumagawa. Ayan, so meron pa rin talagang mga nag-ano ng space dito sa may bangketa. Pero pag may clearing, siyempre sigurado mawawala naman sila siguro dyan. Automatic mawawala talaga yan sila. So doon sa kabilang side, actually dati kasi way back nung time pa ni Yorme, dati itong area na to talagang laging kiniklearing to kasi punong-puno to ng mga tindahan, mga bulaklak, may mga kainan pa nga dito dati na nililinis dati, nagki-clearing. Kasama ko pa yung district
4. Yes, kasi sakop to ng District 4. Way back before, kasama to ng District 4. So, sa side na yun, ayan, sa side na yun, ayun, may mga nagtitinda po. Siguro sa ngayon, consider pa lang na okay lang magtinda muna kasi may ginagawa nga dito ang, I don't know kung ano company to, Maynilad ba to? O DPWH, may ginagawa. So, hindi naman nilagyan naman ng harang, sinarado pa, hindi pa siya totally pinapadaanan, naka one way nga lang to. So hindi one way, one lane lang actually ang pinapadaanan ho rito. So ayun, so siguro ito mga legal to, para sa idea ko lang, thoughts ko lang, ito mga legal to dito, nagka-misunderstanding lang. So I hope na maayos na tong location na to someday, at makabalik na rin yung ating mga vendors rito sa location dito po sa lungsod ng Maynila. So I hope magiging okay na rin at mabigyan sila ng magandang pwesto para hindi naman sila lugi. Siyempre naghahanap buhay din naman sila, di ba? So ganun lang naman. So I hope, let's pray na magkakaroon ng magandang pag-uusap. Again, hindi naman tayo sa no vendors, no, pero I hope na ma-settle to at mabigyan ulit sila ng magandang pwesto dito po sa lungsod ng Manila. Kasi naghahanap buhay din sila, kumakain din naman sila, tao lang din naman sila. Actually, hindi naman to ginusto ni Yorme, kaso nga lang inaayos sila ni Yorme para po maibigay sa taong bayan. Sabi ko nga kahapon na ibabalik ni Yorme sa taong bayan yung kalsada na para sa taong bayan. Kasi ito talaga kalsada. So kailangan ibalik sa taong bayan. So yung bangketa, tingnan mo, totoo lang malaking bagay ito. Ako mabuksan to, pwede tumagos yung mga sakyan kasi meron pong main road dito, may daanan ho rito. Papunta po atang UST to may daanan tang papuntang UST to. Kung didiretso dito, di tagos ng Dimasa lang, so makakadaan yung sasakyan. Pero kasi pag may mga tinda kasi, talagang masasarado, hindi na dadaan sa sasakyan dito kasi yun nga, masasagi sila ng mga sasakyan. And then the other side po, yung mga kuryente ho rito nga, siyempre mga mabababa, so talagang tatamaan talaga. So yun, binabalik ni Yorme sa taong bayan yung sistema na dapat para sa taong bayan. Dapat tinuhuli din yun, ingay dun so ayan, ito po kanto ng Lacson Avenue, tapos kanto ng Laong Laan. Ayan, so kung diretso kayong ganyan papunta City Hall, pwede kayong dumaan dyan, and then papunta dito, papunta po ng Chinese hospital going to cemetery, North Cemetery. Ayan, so kanina po dumaan din ako ng PDO kanina, kinakamusta ko sila. So patuloy naman yung pag-clearing, pag-ayos ng paligid dito sa Manila, especially po yung mga center islands natin, kasi may mga center islands po talaga na yung mga halaman tinatanggal, iba tinatapunan ng basura. So yun yung isa sa mga basic talaga na ginagawa ngayon ng ating PDO sa pangunguna po ni Director Mark Delfin. Ayan, so kasama din po sa North Cemetery na paglilinis doon na sasamahan din ni Director Dandan, and then sa Hawkers naman po ni Director Rafi Alejandro. So mga kaibigan, so I hope this vlog helps a little bit na information na galing ho rito sa alam kong hindi po nakakadaan dito sa area na to. Yun nga, kasi nga tinanggal nga to kahapon ng tawag to ng mga paninda. So that's it, magandang umaga kasi mamayang hapon iikot na naman tayo sa saang area dito sa lungsod ng Manila kung ano pong magiging balita. Anyway, magandang tanghali po mamaya sa mga kababayan natin na pumupunta po dito. Ayan, update na natin dito sa may Laong Laan, wala na po dito yung mga flower shop po rito dahil nga nasarado na po ito at pinatanggal na po kanilang mga panindang mga bulaklak ko rito. So sa ibang side naman meron pa naman, so sa hindi pa po aware, ayan, so I think kailangan pumunta kayo dito siguro mga medyo hapon-hapon na kasi minsan may clearing, pero sa ngayong oras na to wala pa maayos dito. So anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat and ingat po tayo.